He could be nice to her, but he would never touch her. Paano niya yun matatanggap? Akala niya nahuhulog na sa kanya si Gareth. Akala niya magkukumahog ito para angkinin siya. Hindi yan matatanggap ng kanyang ego. Kaya para maiwasan na mapahiya pa lalo, kinabukasan ay umalis siya at nag-ibang bansa. Ilang buwan lang ay sumunod din si Gareth. Akala niya yun ay dahil sa na-realize na nitong halaga niya. Ngunit hindi niya inaasahan na mabalitaan na lang biglan tungkol sa pagpapakasal nito. She was not in the Philippines when it happened. Pero dahil sa marami siyang bantay kay Gareth, nalaman niya kaagad ang tungkol sa pagpapakasal nito. Why would he do that? Kung nais nito may kasal, dapat siyang nilapitan nito. Siya dalang dapat ang kinausap nito at hindi na si Alexandra. Parang apoy na kumalat sa kanyang sistemang galit at selos. She wants the title of Mrs. Verado. She wants to own him, to own Gareth Verado, and his heart. Nakita niyang tumalikod si Gareth at balak na nitong umalis kaya ibinaba niyang paa sa malamig na tiles at bumagsak. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay agad na nagpalingon kay Gareth. Bumakas sa mukha ni Gareth ang galit na makita siyang nakasalampak sa sahig. Get her up, Hera, he said angrily. Nagulat din si Hera sa kanyang ginawa pero dahil sa sigaw ni Gareth ay mabilis tong kumilos para buhatin siya. Ngunit itinulak niya ang kamay ni Hera. Nang subukang muli nitong hawakan siya, tinulak niya muli ang babae. You know that I love you, and the only reason why I still live is because of your promise, Gareth, she said painfully. Maras niya pinunasan ng mga luha. So what's the point of living if you cannot fulfill that promise? Nagtagis ang bagang ni Gareth. Hindi niya maatim na tingnan ng lamang si Natalie na nakasalampak sa sahig. Naglakad palapit ang lalaki at binuhat ito. Hindi na nalaban si Natalie. Umiyak na lamang ito. Ibinalik niya ito sa kama. Magsasalita na dapat siya na mag-ring ang kanyang cellphone. He fished it out. Nakita niya si Pablo yon. Umatras siya at lumayo kay Natalie bago sagutin ang tawag. Narinig niyang maingay na background music bago narinig ang boses ng kaibigan. Gareth, are you busy? Humalakak ito. Kumunot ang kanyang noo. I guess you still didn't see the pictures I sent. What pictures? Irritable niyang tanong. Hindi tumawag para lang asarin siya. Hindi ba? Tumawa si Pablo. Narinig niyang boses ni James pero dahil sa ingay hindi niya nasundan ang sinasabi nito. Shut up, James. He has to know. Mas lalong lumalim ang gitla sa kanyang noo. Kasama nito si James at mukhang nasa club ang dalawa. Base na rin sa naririnig niyang ingay. We're at the club and Alexandra's here too. Parang tinamaan siya ng kidlat sa sinabi nito. Tell me if you're not available. I can drive her home if she gets drunk. Si Pablo sa mapanuyang boses. Kinuyom niyang kanyang kamao. Anong ginagawa ni Alexandra sa club? Hindi ba't nasa bahay na dapat ito? Where are you? Halos magtagis ang kanyang bagang. We're at Club Zero. Kaswal na sagot ni Pablo. Hindi siya sigurado kung niloloko lang siya ng kaibigan, pero may pakiramdam siyang totoo ang sinasabi nito. Pero imposibleng mag-club si Alexandra. His wife's not like that. Hinilot niyang sentido. Nararamdaman niyang matinding galit na minsan niya lang maramdaman. I'd be there in a minute. Don't let anyone come near her. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ng sarili. I'll tear down that glove if someone tries to hit on her. Tumawa sa kabilang linya si Pablo dahil sa kanyang sinabi. Ngunit seryoso siya sa sinabi. Walang halong pagbibiro yon. Kaya mas lalo lamang siyang nairita nang marinig ang tawa nito. I'm dead serious, Rojas. Banta niya. Of course, Gareth. I know. Don't worry. We'll keep an eye on her. Bilisan mo lang. Marami nang umaaligid at naghihintay lang ng tiyempo. Shit, he cursed out loud. Binabasa kanya at kuryosong mga mata. I have to go. Naglakad siya palapit sa pinto pero mabilis na nagsalita ang babae. Gareth, hawak na niya seradura. Pero nilingon niya pa rin si Natalie. Naiiyak na naman to pero wala na siyang pakialam. Gusto na lamang niya umalis at puntahan ng club na yon. Are you coming back? His jaw moved. Binalingan niya ng tingin si Hera. Look after Natalie. Bilin niya sa babae. If you can't do your job properly, might as well file a resignation letter. Namutlang mukha ni Hera sa sinabi niya. Takotong tumango. Ako nang bahala kay Natalie. Binuksan ni Gareth ang pinto at lumabas. Hindi na niya hinintay na may sabihin pang iba si Natalie dahil hindi na rin naman siya nito mapipigilan sa pag-alis. Binuhay niya ang phone at mabilis na pumunta sa messenger.
May pinadalang litrato si Pablo sa kanilang group chat, ngunit ngayon niya lamang yun napansin. He clicked the blurred photo. Natigil siya sa paglalakad nang makitang litrato. Ito was Alexandra at the club. Kahit medyo madilim at malabo, nakilala niya pa rin ito. Mariin niyang itinikom ang bibig. Tinignan niyang pangalawang litratong ipinadala ni Pablo. May ilang lalaki na kapalibot sa kanyang asawa. Shit, mas malalaki ang hakbang niya papunta sa parking lot. He couldn't wait more. Sa isip niya'y muli siyang magiging bayolente. Ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Alexandra. Hindi ito mahilig mag-party. Mas lalong hindi nagka-club. Pagkapasok niya sa sakyan ay mabilis nang binuhay ang makina nito. He dialed James' number. Hey James, bored and cold voice answered. Who owns that goddamn club? Natigilan ang kaibigan. Pagkaraan ay tumikim ito. I'm not sure, but I guess it's one of Pablo's friend. Shit that Pablo, he cursed loud. Alexandra's already at the dance floor. We couldn't find her. Sad nito. Shit that. Pinaharurot niya ang sasakyan at mas mahigpit ang kapit naman ni Bella. Samantalang tulala pa rin si Natalie sa pinto. Iniisip niya baka bumalik pa si Gareth. Hindi niya narinig ang kausap nito pero narinig niya itong nagmura. Who would that be? Binalingan niya si Hera, nakatitig to sa kanya. Tell me Hera, would I still be able to make him mine? Blankong ekspresyon ng babae. Tumango ito ng dahan-dahan. Natawa siya ng pagak. Hindi mo ba nakita? Iniwan ako ni Gareth para puntahan ng malanding babaeng yon. Umiling ito. Pilit siyang pinapakalma. Hindi natin alam kung si Alexandra talagang pupuntahan ni Gareth. Sino pa ba? Natahimik si Hera. Mukhang natakot sa kanyang pagsigaw. That witch. Kailan ba siya mawawala sa buhay namin ni Gareth? Marahasyang napalingon si Hera. Kailan, Hera? We already have plans for that, Natalie. Masuyo nitong saad. Calm down, okay? Dagdag nito. I will only calm down kapag alam ko nang hindi magiging perwisyo sa buhay namin si Gareth. Si Alexandra at ang bastardo niyang anak. Hinawakan niya si Hera. You have to make her disappear. And her child. Mariin niyang saad. Her tube top, high-waisted pants, and flat shoes are out of tune. With the disco outfit, hiyang-hiya siya dahil pinagtitinginan siya ng mga tao. Siguro naisip nila napaka-weird ng kanyang suot. Samantalang club naman ang pinuntahan nila. Hinawakan ni Georgia ang kanyang kamay. Come on, Lexa. Sway the sexy hips of yours. Umiling siya. Ngunit tinawakan ni Georgia ang kanyang kamay at gumiling-giling to sa kanyang harapan. Marami na rin ang niinom ng babae kaya sigurado siyang may tama na ito. Georgia sway her hips sexily. Hawak nitong kanyang kamay at nangat nito yon. Kapag gigiling ang babae, namumulang kanyang mukha, ngunit natatawa na rin. Come on, Lexa. Dance for me. Georgia encouraged her. She tried to mimic her friend's action. Napahiyaw naman si Georgia na makitang sumasayaw na siya. Nahihiya pa rin si Alexandra pero dahil naisip niya minsan lang naman ito ay pagbibigyan na niya si Georgia. Pareho silang natatawa ni Georgia habang sumasayaw. Siya ay dahil sa unang best niya ito at ginagaya lamang ang kaibigan. Samantalang natatawa ito dahil unang best na makitang sumasayaw siya ng ganito. Ilang minuto pa lang silang nagsasayaw na mapansin niyang grupo ng kalalakihan sa likod ni Georgia. Lumapit pa ito at dahil naramdaman niyang silang pake ng grupo, hinila niyang kaibigan paalis ng dance floor. Pagod na ako, sigaw niyang sabi para marinig ni Georgia. Humalakak si Georgia. Hinawakan ng kanyang bewang at saka naglakad papunta sa maliit na sofa. Kanina pa sila lumapit. Simula nang halos palibutan sila ng mga lalaki sa bar counter. At least dito hindi sila guguluhin ng mga hindi kilala. Naupo silang dalawa ng kaibigan. Pero napawi rin agad ang kanyang ngiti nang makitang sumunod ng mga lalaking nakita niya kanina sa dance floor. Ang isa ay mukhang foreigner at may smug na ngiti nang magtamang kanilang mata. Hi, bati ng lalaki. Nagkatingin na sila ni Georgia, walang nagsalita. Nanatiling nakatayo sa kanilang harap ang lalaki habang nasa likod nitong tatlo pang kasama. Mind to share a table with us? Tanong nito. Hilaw nang umiti si Georgia at umiling. I'm sorry, we have friends to tend eh. She said, they're just dancing, dagdag ng kaibigan. Mapaklang natawa ang lalaki, lumingon to sa mga kasama. Oh, come on, I've been watching you too. There's no one else here to accompany you. Talagang hindi na nahiya ang lalaki. Ramdam niyang hindi to alis hanggat hindi sila sumasama kaya tumango siya. I'm sorry but we want to be alone. Maybe you can ask someone other girls out there. Umangat na sulok ng labi nito. Nagpantay ang tingin nila ng lalaki at nakita niyang hinagot siya nito ng tingin.
Nang bumalik sa kanyang mukha ang tingin nito, ngumiti ng matamis ang lalaki. "You're my type," walang pag-alangan nitong sabi. She gritted her teeth. "Can you just leave us alone?" Umiling ito't dinilaan ng labi. Nakita niya matinding pagnanasa sa mga mata nito, kaya nang humakbang ito palapit ay kagad siyang napatras. "If you don't stop, I might call the bouncer," banta niya. Tumawa lamang ang lalaki na sinundan ng tawa ng mga kasama nito. "Try, let me hear you scream. That would please me." Kumalabog ang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Hindi talaga sila tatantanan ng mga lalaki. Tumayo na rin si Georgia at magsasalita ng haklitin siya ng lalaki. "Ang arte. Come on, join us." Nagulat siya kaya napatili siya. "Bitawan mo ko!" Napamaang siya na makitang pagkabasag ng bote sa ulo ng lalaki. Nabitawan niya ito at nasapo nito ang ulo. Ang kalahati ng boteng nabasag ay hawak pa rin ni Georgia. Tinutok nito yan sa mga lalaki at sa nanginginig na boses ay nagsalita. "Sige, subukan niyo pang lumapit." Hawak na lalaking gilid ng kanyang ulo. Kita rin ang dugo sa kamay nito at mukhang nasugatan ito dahil sa pagkabasag ng bote. Mas lalo siyang natakot na makabawing lalaki at sinubukan itong lumapit pero napigilan din kaagad ni Georgia. Winasiwas itong basag na bote. "You witch!" Galit nitong sigaw. Hindi siya makapagsalita. Kumapit na lamang siya sa braso ni Georgia dahil sa takot. Hindi niya alam ang gagawin. Itong unang beses na nangyari ito sa kanya. Ang mga kasama ng lalaki lumapit din at kitang galit sa mga mata. They were like two little kittens trapped by four hungry lions. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang mga lalaki, isa-isa nitong hinatak palayo ng mga pamilyar na mukha. Umawa ang kanyang labi na makilala to, si James at si Pablo. Ngunit ang hindi niya inaasahan sa lahat, si Gareth. Hinatak nitong lalaking foreigner at nang makalayo sa kanila ay malakas na sinuntok sa mukha. Bumagsak ang lalaki sa lakas ng suntok. "That's my wife, you!" Galit na sigaw ni Gareth at walang kahirap-hirap na dinampot ang lalaki sa kwelyo nito. Napabangon at muli na namang bumagsak ng suntokin ni Gareth. She couldn't move her feet. Hindi na lamang ulo nitong dumudugo, maging ang mukha nito. Lumuhod si Gareth at muli sinapak ang lalaki. Sunod-sunod na suntok ang ginawad nito. Natigil na lahat sa ginagawa at ang naging sentro ng atensyon ay ang pagbugbog ni Gareth sa lalaki. "Gareth!" Pinilit niya itong tawagin pero dahil maliit lamang ang kanyang boses ay nagpatuloy pa rin ang lalaki sa pagsuntok sa foreigner. Nanginig ang kanyang kamay. Itong unang beses na nakita niya naging bayolente si Gareth. Walang nangangahas na umawat. Nakatingin lamang ang mga tao kay Gareth. Ang iba'y kakikitaan pa ng paghanga kahit sa pagiging bayolente nitong ginagawa. Naglalakad siya para pigilan ito pero hinawakan siya sa pulsuhan ni Georgia. "Lexa, pigilan niyo siya!" Pasigaw na niya sabi. Ayaw niya makapatay ng tao si Gareth. At sa nakikita niya, konti na lamang ay malalagutan na ng hininga ang lalaking binubugbog nito. Nakita niyang binubugbog rin ni James at Pablo ang kasamahan ng lalaki kaya walang ibang aawat. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak ni Georgia at halos patakbong lumapit kay Gareth. "Tama na!" Sigaw niya tinawakan sa brasong lalaki. Ngunit malakas si Gareth. Halos manginig ang katawan nito sa galit. "Gareth, tama na!" Duguan ng kamay nito at nang magbaba siya ng tingin sa lalaking foreigner, balot na ng dugo ang mukha nito. "Shit!" She shouted furiously. Nahila niya sa wakas si Gareth, ngunit madilim pa rin ang anyo nito. Naglilihab pa rin sa galit ang mga mata nito. At nang mapatingin sa kanya, hindi pa rin nagbagong emosyon sa mga mata nito. "Gareth, tama na!" Kapos siningan niyang saad, his jaw moved. Hinawakan siya nito sa braso at tinila paalis sa lugar na yon. Halos kalad ka rin siya nito hanggang sa makalabas sila ng club. "Gareth, nasasaktan ako." Masyadong mahigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Mahapdi na yon. Nakarating sila sa tapat ng sasakyan ng lalaki. Binuksan itong pinto at pilit siyang pinapasok pero hinawakan niyang hardtop ng sasakyan. "No, I'm not coming with you." Halos pasigaw niyang saad. Nagsalubong ang kanilang tingin at muling nabuhay ang galit sa mga mata nito. "Get in. Now." Kahit na puno ng pangamba ang kanyang dibdib, pinatatag niya pa rin ang sarili. Umiling siya. "Hindi ako sasama. Kay Georgia ako sasabay. Walang kasamang kaibigan ko." "Shit, Alexandra." Malutong itong mura. Umakbang palapit ang lalaki at pakaramdam niya isasaktan din siya nito, kaya napaatras siya. Pero ang metal na sasakyan ang lumapat sa kanyang likod. Hindi na niya magagawang umatras. "Why would you go to that club, ha?" Nanghinang kanyang tuhod. Hindi siya sanay na ganito katinding emosyon ng kanyang nakikita sa mga mata ni Gareth. "What's wrong with you?" he asked. His jaw moved.
Kita niyang pilit itong pagpipigil sa galit na naramdaman. Nag-iwas siya ng tingin. Babalik ako, tanging nasabi niya. Hindi niya pwedeng pabayaan si Georgia. Nakainom na rin ito. Humakbang siya palayo pero nahawakan na ni Garrett ang kanyang braso at ipinarmis siya sa kanyang kinatatayuan. James will drive your friend home. Uwi na rin tayo. Ayaw niya sumabay kay Garrett. Parang hindi niya kayang sumakay sa sakyan nito na ganitong nakikita niyang emosyon sa lalaki. Galit na galit ito. Hinawakan itong kanyang baba at inangat ang kanyang muka para magkasalubong ang kanilang tingin. I hope this would not happen again. Mariin nitong saad. Binuksan ni Garrett ang pinto ng sasakyan at pinapasok siya. Kahit labag sa kanyang loob ay pumasok siya at sumunod na lamang. Umikot si Garrett at sumakay na rin sa sasakyan. Ngunit nakita niya si Georgia na tumatakbo papunta sa sasakyan nito. Kasunod si James na mukhang hinahabol ang babae. Si Georgia, hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Garrett. Tinulak niya ang pinto at mabilis na lumabas. Sumunod siya sa kung saan tumakbo si Georgia. Lumabas din si Garrett at sumunod sa kanya. Halos takbuhin na niya ang distansya nila ni Georgia para makita kung anong nangyayari pero hinawakan ni Garrett ang kanyang pulsuhan. Sinubukan niyang pumiksi sa hawak nito. Let me go, Garrett. That's my friend. Binitawan siya nito kaya sumunod siya ng tuluyan. Medyo malayo pa siya nang makita niyang hawak ni James ang braso ng babae at parang nag-aaway ang dalawa. I can go home, James. Rinig niyang sigaw ng kaibigan. Don't be stupid. You can't drive. Of course I can. Bitawan mo ko or else. Sisigaw ako dito. Nobody would care. Nakita niya sisigaw na dapat si Georgia pero hinatak ito ng lalaki at mabilis sa sinil ng halik. Napatigil siya sa paglalakad. Ngayon ay nagdadalawang isip na siya kung tutuloy pa ba siya o iwan na lang ang kaibigan. Naramdaman niya ang presensya ni Garrett sa kanyang tabi. Hinawakan ito ang kanyang pulsuhan at tinila na siya pabalik sa sakyan. Dahil sa pagkabigla sa nakita, hindi na niya namalayan na sumama siya sa lalaki. Muli ay binuksan itong pinto ng sasakyan at pinapasok siya. Saka lamang siya bumalik sa tamang pag-iisip. Pumasok siya pero natulala rin kaagad. Ihatid ba ni James si Georgia? Baling niya kay Garrett nang pumasok to sa sasakyan. Binuhay ng lalaki ang makina ng sasakyan at hindi sumagot. He drove away. Si Georgia naman ay halos malunod sa halik ni James. Hindi niya napansin na nandun kanina si Alexandra dahil galit na galit siya at ang tanging nais lamang ay ang makawala kay James. Shut you! Sigaw niya nang may tulak ang lalaki palayo. Naningkit ang mga mata nito at muli siyang hinila para siilin na muli ng mas malalim na halik. Nangilid ang kanyang luha habang pilit na iniwas ang mukha kay James. Alam niyang malaki ang kasalanan ng kanyang pamilya sa lalaking ito pero hindi na niya makayanan ang ginagawa nito sa kanya. Hindi itong unang beses na nakita sila. Ang huli nilang pagkikita ay sa isang exclusive bar. Kasama niyang kanyang pinsan na makita si James. Halos palibutan to ng babae at dahil magkatapat lang ang kanilang mesa, natatanaw niyang may kahalikan to. Kulang na lamang na makipagtalik to and it happened. Tumayong lalaki habang hinila ito ng isang babaeng may mahabang buhok. Nagtawanan ng mga kasama ni James sa mesa. Kasama din noon si Pablo na may babae rin na kandong-kandong. She would never forget that night. Dahil pagkatapos na mawala ni James ng ilang oras, lumapit si Pablo sa kanilang mesa at kinausap siya. He wants to talk to you, ani Pablo sa seryosong boses. Nung una'y ayaw niya, ngunit nakita niyang determinado to dalhin na siya kay James kaya kahit na nanginig ang kanyang tuhod ay sumunod siya. Sa ikatlong palapag ng building ay merong mga kwarto. Yun ay para sa mga customer na gustong mag-make out. Alam niya, ngunit yun ang unang best niyang makarating sa palapag na yon at dahil pa talaga kay James. Sa pinakaunang kwarto niya dinala ni Pablo, 2 katok ay binuksan na ni Pablo ang kwarto at tumambad sa kanyang pulang ilaw. Nanatili si Pablo sa may pinto, ngunit sinenyasan siyang pumasok na. She swallowed hard, ngunit hindi niya maihakbang ang mga paa lalo pat narinig niyang ungol na isang babae. Parang pinipigang kanyang dibdib. Bakit pa siya narito? Marahan siyang itinulak ni Pablo para tuluyang makapasok. At nakita niyang 2 tao sa gitna ng kama. Nakaharap sa kanyang babae habang nakalood sa kama. Wala itong saplot. Huli na para tumakbo siya palayo dahil muling sinarado ni Pablo ang kwarto. Malakas ang tambol ng kanyang puso tuluyang nagugat ang kanyang mga paa sa sahig na natili siyang nakatayo habang nakita niya pagtatalik ng dalawa. Nasa likod ng babae si James, hawak nitong bawang ng babae habang gumagawa ng milagro. Parang nahibang na umuhol ang babae na magmulat ng mga matang babaeng katalik ni James. Gumisip pa to sa kanya, dahilan para mag-iwas siya ng tingin. Unti-unti siyang tumalikod at tinawakan ng seradura ng pinto. Pinihit niya yun pero ayaw magbuksan.
Nabilisan nubig ang kanyang mga mata at parang sinasakal ang kanyang puso. Yun ang pinakamalakas na ungol ng babae na natili siyang nakatalikod at umiiyak. Alam niyang tapos ng dalawa pero hindi pa rin siya nakakaalis. Pilit niyang nilulunok ang mga hikbi, hindi dapat siya umiiyak. Muli niyang pinihit ang seradura ng pinto pero ayaw pa rin itong bumukas. "Excuse me," that hoarse womanly voice said. Nakasuot na to ng dress at nangising-ising aso sa kanya. Pinihit ng babaeng seradura at nabuksan naman. Ngunit bakit sa kanya hindi bumukas? Bumaling sa kanyang babae, sinipat siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "I hope you can make him come like I did." Mapanuyan itong sabi. Mabilis na lumabas ang babae at sinara ang pinto. Hinawakan niya ang seradura at pinihit yon. Hindi na naman bumukas. Shit, sumigaw siya sa sobrang galit. "Buksan niyo to!" Narinig niyang mga yabag ni James na papalapit sa kanya. Nasa likod na niya ito at ramdam niyang mabibigat nitong presensya. "Did you enjoy the show?" Mapanuyang tanong nito. Minulat niya ang mga mata at malakas na tinulak si James. How dare this man kiss her? She slapped him hard. "Huwag mo kong igaya sa mga babae mo," she shouted furiously. Hinawakan ni James ang kanyang pisngit na pintingin sa babae. Malamig itong ngumiti.